line. 1 million ang multa nito. Okay guys, Brother, with all panoorin due natin respect, yung tao natin, turuan natin ang laking servicio. Ilan ang anak mo, kapatid? Panoorin natin yung tinulungan ni Sir Busita Itong araw na siyang na walang hanap buhay. bus driver na Ang gusto mo humingi ka ng ilang taon? tulong dahil tinikitan siya. 6 years old. Panoorin natin. Imagine, oh. Ay, alam mo yung anak, yung pamilyang mahirap, brother. Isang araw lang hindi makapaghanap buhay, gutom ang buong pamilya. Isang bus driver nga ang nagsumbong kay Congressman Busita dahil sa maling pagkakahuli sa kanya ng isang LTO enforcer. Aniya, out of lane daw ito at hindi authorized na magbaba ng pasahero sa Pasay dahil sa Cubao lang daw ito nakalinya. Pero malinaw namang nakasulat sa prangkisa ng bus line na pwede din silang magbaba ng pasahero sa Pasay dahil may terminal sila dito. Kaya malinaw na may pagkakamali nga talaga ang LTO enforcer. Kaya dahil dyan agad itong inaksyonan ni Congressman Busita dahil ang violation ticket na binigay sa bus driver ay may multang 1 milyong piso. Narito at tunghayan natin. Brother, may enforcer kayong matyaong. Patawag niyo. Halika, brother. Good morning. Brother, good morning. Yun din naman, may driver lang na dumulog sa amin. Halika, brother. Morning po. Morning po, sir. Andiyan na kayo yung enforcer ninyo? Yeah po, si Machado. Sinong ating adjudicator? Si Sir Elian. I-request ko yung presence ninyo. Kasi brothers, alam nyo, pag may dumulog sa aming opisina, nakita namin na may mali nga sa apprehension. Hindi kami nag-a-advise mag-contest. Kasi katulad niya, taga Bicol. Galing pang Bicol Albay. Nahuli ng enforcer ninyo, bakit ko i-advise mag-contest? Absent sa trabaho. Mag-schedule ng hearing. Mag-schedule kay brother ng release ng resolution. After nakita ninyo, mali ang apprehension, cancel ang huli. Hindi babayaran ang danyos. Hindi pinaparusahan ng enforcer na nakita nagkasala. So, lalong malulubog sa perwisyo. No? Brother Matt. Sa pagkakataong ito, tama si Sir Busita. Dahil pag sila nangaabala, si Brother Hans, saka si adjudicator. wala lang. Yung naabala nila, siyempre, evaluate nyo. Walang makukuha. Brother Hans, yung Dahil sila yung, dapat may violation din sila pag nagkamali sila ng huli. Yung boss dyan, Kagaya nito, panoorin may natin. application sa extension. Hindi yun ang question dyan. Kung sasang-ayon kayo, nakikita nating mali. Brother, ang nakalagay sa kanyang prangkisa, Pasay City, Tabaco City, Albay. No, okay. May kulatil yan. With authority to convey passengers. Buti na lang tong si Sir Busita talagang kaya nga ni-request ko yung presence ninyo. totoo yung pagtulong sa tao. Buti na lang may mga taong kasi nakita ko naman ganito. yung previous experience ko. Kung wala, pag nakita ninyo mali ang apprehension, kawawa yung taong bayan sa mga ganitong mga enforcer. Brother, pag mali yung sinabi ko, base sa kwento ng driver, kumontra ka ha. Nagbaba siya ng pasahero sa Pasay. Ang inilagay ng enforcer po ninyo, 1 passenger drop sa Pasay. Nagbaba siya ng pasahero. At ang sabi daw ng enforcer ng LTO, hindi ka pwedeng magbaba dyan, dapat Pasay ka sa Cubao. Cubao. Tama ba? Nahuli mo siya, nagbaba ng pasahero sa Pasay, sa Rotonda. Tama? Tama pa yun. Oh. Kaya mo tinikitan, ang pagkaintindi mo sa prangkisa, hindi siya authorized doon, dapat sa Cubao siya magbababa. Tama? Hindi, ang tanong ko sa'yo. Inuli mo siya kasi nagbaba siya sa Pasay. Eh, ang sinasabi mo sa kanya, authorized lang siya, dapat sa Cubao, Quezon City. Tama? Mali po. Ano ang sinabi mo? Ang sinabi ko po, authorized na magbaba ng kasi regarding po sa provincial budget po siya. Oh. Regarding po sa memorandum siya sa 2019-001 siya. Oh. Ang pagbabawa po ng pakera sa mga provincial sa siya. Doon po dapat ako ng pababa siya sa PITX. PITX. Para niya kita siya. Ibig mo sabihin, hindi siya authorized magbaba sa Pasay. Tama. Brother, adjudicator, ang linaw-linaw niyan, route, Pasay, Tabaco City, Albay, Baya Quirino Highway, Naga City, with authority to convey passengers to Cubao, Quezon City. Nagbaba siya sa Pasay. Pinikita niya, dahil ang gusto niya sabihin, doon lang siya pwedeng mababasaan Sa parang niya rin doon, sa PITX po siya. sa PITX.
May terminal kayo sa Pasay? Meron po Yan kasi ang problema eh. Pag sila nagkakamali, Dating good line terminal. wala lang. Pero yung Malapit na-istorbo, dito. Sa tapat po mismo, sir. Tapat. Ang binabaan ko. kaya mahirap yung na-istorbo, nakaka-istorbo pa. Tapat po. Ang linaw, brother. Oh, baka ito si Brother Hans. Oh. Sa franchise ko, okay na. Oh. Oh, malinaw. Pasay. Hindi in-indicate dito na exact position, exact location. Magkano multa ng pag out of line considered ko lang kung 1 million? Oh. Brother, walang nakalagay na specific eh. Pasay City, Tabaco City, Albay. Tapos tinikitan mo, out of line. 1 million ang multa nito. Akala yata ng LTO officer na ito, biru-biruan lang yung ginawa niya na may multang 1 milyong piso. Sana magkaroon na ng batas na kapag mali ang huli ng isang enforcer, ibabalik din niya yung danyos na nawala sa driver. Sa ngayon kasi, pag napatunayan ng mali yung huli, ikinakancel lang ito at hindi binabayaran yung danyos, which is unfair para sa ating mga driver na naghahanap buhay lang ng marangal. Nga muna, ilan taon ka na sa service? 7 years. 7 years. Adjudicator, hawakan mo ang papel. Kung i-check na rin namin siya, kung talaga naman tama siya, outright isip na namin. Para i-rely sa... Kasi ito, brother, ang mabigat dito. Nahuli siya ng July 23. And then is 30. 1 week na. Ako. 1 week na siyang walang hanap buhay. 1 week nang nakagarahe ang bus. Brother, with all due respect, yung tao natin, turuan natin, ang laking perwisyo eh. Sige ko, hindi wala namang problema. Sige rin sa... Abortion natin. Tulungan naman. And then, gusto natin, kayo naman ay professionals at talagang kayo yung proper authority to decide. Kailangan ma-resolve ito as much as possible today kasi Na-istorbo yung tao, hindi rin naintindihan itong mga nanguhuli na nakaka-istorbo sila. dalawang college. Iba kasi ginagawang laro na lang ng iba. Ang buso mong anak, ilang taon? 6 years old. Imagine, oh. Ay, alam mo yung anak, yung pamilyang mahirap, brother. Isang araw lang hindi makapaghanap buhay. Gutom ang buong pamilya. Hindi na namin yung... Oh, brother. Oh. Dito makikita natin ang labis na paghihinagpis ng bus driver. Mahahalata mo talaga na malaki ang nawala sa kanya dahil sa isang linggong hindi siya nakapasada. Siya pa naman din ang padre de pamilya at sa kanya umaasa ang lahat, kaya naman hindi niya na rin naiwasan na maluha dahil sa sinapit niya na maling pagkakahuli ay nagdusa siya ng ganito. Galingan nyo. Kung tama ang panghuli ninyo, wala akong pakialam kahit pakapamilya ko. Imagine, ang ginuguto mo, buong pamilya. Brother Hans, hindi naman ako mag-abala dito kung alam kong tagilid ang laban eh. Kasi wasting time. Ano sinasabi mo? Na memo na ano? Regarding po dun sir sa ano? May pinakita pa nga memo yung LTO officer na pinagbasihan niya ng huli dito sa driver, pero mukhang na-misunderstanding niya rin ito. Kaya naman ipinaliwanag sa kanya ito ni Congressman Busita ng tama. Provincial process na alam na po sila magbaba ng pasero. Doon po sila sa PITX o magaling po ng sa... Maging specific tayo, brother. Ito ba yung binabanggit mo? Ito yung binabanggit mo? Basahin mo, para magkaintindihan na tayo. Brother Hans, itong memorandum na itong binabanggit mo? Oh, brother, ito yung binabanggit niyang memorandum, yung galing sa'yo. Wala po, sarong simana po. Road amendment. Nagpapalwa po kayo nita. 2019. Ito yung binabanggit mo, no? Naka-highlight dito, oh. Kubaw. Ang binabanggit ng enforcer natin, ito, oh. Basahin natin, all the routes of provincial buses coming from the north with terminals along EDSA are temporarily amended to end at Valenzuela interim terminal, and those coming from South Luzon, Visayas, and Mindanao with terminals along EDSA in Cubao, Quezon City will end at Santa Rosa interim terminal, while those coming from South Luzon, Visayas, and Mindanao with terminals along EDSA in Pasay City will end at Parañaque Integrated Terminal Exchange PITX. Hindi sinabing magbaba sa PITX. Kumbaga, brother, yung ruta niya, yun yung ending line. Hindi, brother, sinabing doon siya magbababa sa PITX. Ang sinasabi yung endpoint ng kanyang ruta. Ayusin namin yan today. Pakisuyo, brother. No. And ang request ko, after you evaluated all those documents, ito naman, di ko kilala siya, walang personal eh. Bigyan natin siya ng corresponding administrative sanction. Automatic naman yung po. Once na talagang liable siya sa wrong apprehension.
ginagawa naman po ni Modesto. Mag-react ka nga, brother, kung tama interpretation ko yan. Dito kasi po, generally speaking, no? Automatically, pag nagkaroon ng route ka, baba mo lahat ng pasero mo sa PLD. Hindi, pag say, brother, Kahit mismo sa Bicol. Pinapamo siya sa Pasay. So, ang ano po kayo sir, kasi bali yung isa na natitira, doon lang po talaga pinakiusap sa amin nung galing Isla Pambira, Catanduanes yun. Kung sa ano po, pinakins na sa amin ng nanay, na doon ibaba sa terminal namin sa Pasay. Kaya po, Brother, hindi po yung excuse me. Ang isang ahensya kasi ng gobyerno dapat tumutulong sa tao, hindi yung no? pwede nga patawarin mo pa, alalayan mo pa, pagsabihan mo ng maayos. Hindi yung Wala naman, brother, agad-agad sinabi dyan tikit. Lilinawin mo rin, intindihin yung ginagawa mo. Sa PITX. Walang sinabi. Ang sinabi, Kasi brother, pare-parehas na abala. Yung sasakyan niya from Bicol hanggang Mas dito wala lang. Siya pwede. Kawawa yung inabala. Walang sinabi dyan, sa PITX ka lang pwedeng magbaba. And at the same time, may terminal sila doon sa Pasay na kung saan doon siya nagbaba sa tapat mismo. So pag pinagbangga-bangga natin, brothers, yung memo, yung approved franchise, Yun ang problem natin. Kung franchise hindi memo. Yung memo yung franchise na 2016 issue. So, ang kanyang prangkisa, expired, di ba? May request yung extension. Nabanggit mo, no? Hindi, nabanggit mo eh. Dahil nga, sa punto na yan, ang problema sa parte ng LTFRB. Bakit? 2019 pa sila nag-apply ng extension. Hanggang ngayon, nakabinbin, di natin alam sa LTFRB. Ngayon, nakausap ko si Asik Bigo Mendoza at napakabuti naman, naglabas ng memo na kapag ikaw ay may prangkisa, nag-apply ka ng extension, considered valid. So wala tayong pag-uusapan sa prangkisa. Oo. Ngayon, brother, yung sinasabi ng enforcer natin, yung memorandum, wala kang makikita dyan na specifically mention na sila doon lang pwedeng magbaba sa PITX. Much more, may terminal pala sila doon sa Pasay kung saan doon siya nagbaba sa tapat. Ibabangga natin sa 1 million pesos na violation kung out of line siya. Grabe, pag ganyan na talaga ang usapan, ano? Paano pa natin natatawagin na public service yung ganito kung nakakaperwisyo lang, di ba? Isipin mo naman, galing pang Bicol Alba yung driver, tapos pumunta siya ng Maynila para lang asikasuhin yung maling pagkakahuli sa kanya. Hindi na tama talaga. Dapat ang ahensya, public service, hindi manggipit ng base sa mamamayan. memo na 2019. Hindi rin kasi naintindihan itong mga ahensya ng gobyerno eh. Tumulong kayo sa tao. I-resolve ninyo within the day. Gagawin na. Dala namin nasa illegal. Taong bayan nagpapasahod sa inyo talaga itong mga to. Iwanan ko ito. Ipapatawag niyo yung legal and concerned officers. Oo, kasi itong atin informal, hindi ka pwedeng maglabas ng resolution base sa ating discussion. Makuha naman po tayo. Oo. So itong documents na to, May temporary operators permit na eh. tama. Tama, di ba? Oo. Kapatid, payong kapatid ha. Ayusin mo, kawawa na bibiktima eh. 1 week nang gutong pamilya nito. Wala nga na buhay. Please, wala naman tayong personal na pinag-uusapan. Nakabidyo tayo. Ang purpose natin dito, malaman ng taong bayan ano yung mali, ano yung tama. Para mag-serve as lesson. Yun lang naman eh. Wala tayong... Public and government. Tama ba? O, isanay na ito sa akin eh. In-explain ko lang ba sabihin niya. And by the way, no, maganda rin, nalalaman ninyo. May nagko-comment, kaya ako daw ito ginagawa, namumulitika ako. Number 1, hindi ito trabaho ng congressman. Pulis pa ako, alam ni Brother Hans, madalas ko ito makaharap pag may issue. Pulis pa ako, attorney, ginagawa ko ng tumulong. And honestly, God knows, kaya ako tumakbo sa politika. Noong ako'y nasa service, hanggang sa nag-retire, nakasuhan pa. Sabi ko, mukhang walang pag-asa yung advokasya ko. Yun po ang dahilan, kaya ako'y pumasok sa politika. Mas, siyempre, alam naman natin ang katotohanan, pag napasa posisyon ka, basta tama, Kung lahat ng politiko, kagaya ni Busita, kahit tama ka, mali ka. ganyan na ganyan kay Nakasuhan Busita. ka pa. Ang yaman ng Alam nyo guys, Pilipinas. sa bandang huli, kung namumuliti ka man si Congressman Busita, wala pa rin akong pake. Iboboto ko siya dahil hindi ko ma-imagine ang kahihinatnan Okay, ng ating iboboto mga ko. kapatid na driver at rider kung wala tayong kakampi at nagtatanggol rider, na katulad ni natutulungan. Congressman Busita. So, ang intensyon lang natin dito, brothers, yung mali, may tama. Para pag-retire na tayo, hindi na ito dadanasin ng Akala mo mahirap hindi nating tatanda kababayan. itong mga Kasi kung empleyado na nilang to. ang mahuli ng mali, okay lang, magbabayad na lang. No? So, wala itong personalan, walang isyong politika. Oo. Covered na yung mali. So, ang dami ko lang utang sa'yo ha.
Tulungan nyo lang sa Sa bandang huli, nangako naman ng LTO na isesettle agad ang issue na ito sa mismong araw. Kaya expected na natin na balik trabaho na sa lalong madaling panahon ang bus driver na ito.